Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Gentleman gesture ng isang estudyante sa trip to Jerusalem nagpakilig sa netizens. Viral sari-sari store na nangihingi muna ng public documents bago makautang, kinaaliwan online. Kulang sa pagkain o malnutrisyon, maaaring magdulot ng ibang uri ng diabetes ayon sa isang pag-aaral. Connection map ng kamera patungkol sa flood control scandal ng DPWH. Inihalin tulad sa sikat na fantasy American TV series. Ellis Ko, nagsalita na kaugnay sa issue ng korupsyon na kinasasangkutan ng kanyang ama. Dinipensahan ang negosyo. At lalaki sa Vietnam, kinilala ng Guinness World Records dahil sa haba ng kanyang kuko na lampas 19 feet. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS. Trending and viral show, nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ng inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, nagpakilig sa social media ang viral na video ng dalawang estudyante sa larong trip to Jerusalem, kung saan makikitang isang lalaki na pinaupo ang kaklasing babae sa halip na siya ang umupo. Sama-sama tayong kiligin sa Malawatpad Sineyan sa report ni Millie Borja. Nag-viral ang isang video ng dalawang estudyante na ito na naglaro ng trip to Jerusalem. Matapos ipakita ng isang lalaking mag-aaral ang kanyang gentleman gesture na nagpakilig sa mga netizen. Sa video na in-upload sa TikTok, makikitang hinawakan ng estudyante ang upuan habang hinahablot din ang braso ng kaklasing babae upang ipaupo ito sa halip na siyang umupo. Umani ito ng higit 52 million views, 4 million likes, at 28,000 comments. Maraming netizen ang humanga sa kanyang pagiging gentleman at nagbigay ng iba't ibang komento, kabilang na ang paghahalin tulad nito sa Wattpad moments. May mga nakakatuwa at pabirong reaction din na nagpahiwatig ng selos sa chemistry ng dalawang estudyante. Ang Trip to Jerusalem o Musical Chairs ay isang elimination game kung saan umiikot ang mga manlalaro habang tumutugtog ang musika at dapat makaupo sa oras na himinto ito. Bawat ikot ay nababawasan ng upuan hanggang may maiwang isang nananalo. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, sa panahon ngayon, mahirap na nga naman daw talagang magtiwala, lalo na kung ang damay narito ay ang mismong inyong pangkabuhayan. Gaya na lamang ng viral sari-sari store na ito na dinaig pa umano ang requirements sa paghahanap ng trabaho para lamang makautang sa kanyang tindahan. Kung ano-ano nga ba ang mga requirement na kinakailangan bago makautang, sa report ni James Galange. Mahirap na nga naman daw magtiwala sa panahon ngayon, lalo na pagdating sa pangungutang dahil ika nga ng karamihan, mas mahirap ang hagilapin ng mga nangutang kapag oras na ng singilan. Kaya naman, hakot atensyon ng sari-sari store na ito sa social media kung saan kinailangan pa ng sangkatutak na requirements para lamang makautang. Ayon niya sa mga netizen, daig pa raw ang requirements para makatakbo sa politika o di naman kayo makahanap ng trabaho upang makautang sa naturang tindahan. Paano ba naman kasi kinailangan pa muna magpakita ng mga sumusunod bago ka raw makautang? Sa tyrannical comments naman ng mga netizen, buti pa raw sa pagpapautang may requirements kaysa sa mga tumatakbong politiko. Paano ba nga naman daw kasi dahil sa panahon nga naman daw ngayon, mahirap na ang magpaloko.
Samantala, humakot na ang naturang post na mahigit 1 million likes at higit 1,000 shares sa Facebook. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, karaniwang dahilan sa pagkakaroon ng diabetes ang labis na timbang o hindi naman kaya ay hindi nag-exercise. Nangyayari ito kung hindi nagiging insulin resistant ang ating mga katawan o hindi naman kaya ay hindi nakapagpo-produce ng sapat na insulin ng ating pancreas. Dahilan para sa pagsipa ng ating blood sugar. Ngunit lumalabas sa pag-aaral ng mga eksperto na mayroong uri ng diabetes na namumuo dahil sa malnutrisyon o hindi sapat na kinakain. Ang buong ulat alamin sa report ni Dustin Bayog. Isang uri ng diabetes ang maaaring makuha ng isang taong kulang sa pagkain o malnourished. Ito ang sinasabi ng pag-aaral ng mga eksperto sa medical journal na The Lancet Global Health na kaiba sa karaniwang sanhi na sakit na kalabisan ng timbang at kakulangan sa exercise. Sa kanilang pag-aaral, karaniwang nasa edad 30 pababa ang nagkakaroon ng isang uri ng diabetes dahil sa hindi nila pagkain ng sapat. Maobserbahan nito sa mga developing country o mahirap na bansa na ayon sa pag-aaral ay mayroon na nito ang aabot sa 25 milyong katao. Dahil dito nais nila makilala ang ganitong uri ng diabetes o tinatawag nilang type 5 diabetes upang masimulan ng mga aksyon para labanan ito sa gitna ng kahirapan at kagutuman ng ilang mga bansa. Mababatid noong 1980s at 1990s ay unang napansin ng World Health Organization o WHO na mayroong uri ng malnutrition-related diabetes, ngunit hindi na ipagpatuloy ang pag-aaral dahil sa kawalan ng pagkakasundo sa tunay na dahilan nito. Ngunit marami ng pag-aaral sa ibang mga bansa na nagpapakita na posible itong mangyari tulad ng bansang Bangladesh, Ethiopia, India, Pakistan at Rwanda. Sa kabila nito, hindi pa rin malinaw ang relasyon ng malnutrition at ng diabetes at kung magiging epektibo nga ba ang mga ginagamit ng medikasyon ngayon sa ganitong uri ng sakit. Rekomendasyon ng grupo na suportahan ang mga grupo na sumusugpo sa kagutuman at kahirapan at bigyan ng akses sa mga tao sa kalidad at sapat na pagkain. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, nagmistulang teleserye na ang flood control scandal na kinasasangkutan di umano ng mga kontratista, mga opisyal mula sa Department of Public Works and Highways at ilang mambabatas. Yan nga ang makikita sa nagsangasangang connection map na ito na inilabas sa pagdinig ng kamera kung saan halos lahat ay nakatali sa pamilya Diskaya. Narito ang report. Kung pamilyar ka sa opening credits na ito, paniguradong mas alam na alam mo ito. Litong-lito na ang sambayan ng Pilipino sa dami ng pasikot-sikot, mga pangalang nadadawit at mga sikretong nabubulgar sa bawat pagdinig ng Kongreso kaugnay ng flood control scandal. Sa lawak ng iskandalong ito, tila may hahalintulad na raw ito sa opening credits ng sikat na libro at fantasy American TV series na House of the Dragon, ang prequel ng Game of Thrones. Sa naturang opening credits, ipinakita ang buong bloodline at kasaysayan ng House Targaryen na nooy nagmamay-ari ng Iron Throne, ang simbolo ng kapangyarihan at pamumuno sa 7 kaharian ng Westeros. Tila ito raw kasi ang peg ng slideshow na ipinalabas ng kamera. Tampok ang isang malawak na connection map ng mga individual at institusyon na sangkot sa di umano'y korupsyon at sabwatan ng Department of Public Works and Highways, ng mga kontratista at ng ilang mambabatas. Ang tanong tuloy ng ibang netizen, ito na raw ba ang real-life counterpart ng palabas na kung tawagin ay Game of Thieves, kung saan ang mga tiwaling politiko ay bigla na lamang daw nagiging best actor
kapag nabibisto na. Ang netizen ngang ito tila may pasaring pa kay Sara Diskaya at tinawag itong Mother of Crocs, hango sa sikat na alias ng karakter ni Emilia Clarke na Mother of Dragons. Halos lahat kasi ng nakalagay sa mapa ay mapapansin, tulad ng House of the Dragon ay may koneksyon din pabalik sa mag-asawang kontratista na Curly at Sara Diskaya. Sa ngayon, tumatayo na ang mga Diskaya bilang protected witnesses sa ilalim ng Department of Justice. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending balita, binasag na ni Elise Ko, anak ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Ko, ang katahimikan para ipabatid sa publiko ang saloobin ukol sa malawakang korupsyon sa pamahalaan na kinasasangkutan ng kanyang ama. Ang negosyante dinepensahan ng kanyang negosyo at sinabing mag-isa siyang nagsumika para kumita ng pera noong 16 years old pa lamang ito. Ang buong pahayag ibabalita ni Rose Babiera. Umuwi na at humarap sa taong bayan. Ito ang naging pakiusap ni Elise Ko, anak ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Ko, tugon sa pambabatikos sa kanya kaugnay sa mga alegasyon hinggil sa pagnanakaw umano ng kanyang ama sa pera ng taong bayan. Sa isang post sa Instagram, hiniling ni Elise ang pag-uwi ng ama upang harapin ang mga alegasyon sa korte at upang palayain ang mga nakulong ng hindi patas at makuha ang hustisya. Ayon sa kanya, matagal na rin daw umanong malamig ang kanyang relasyon sa kanyang pamilya. Simula noong pumasok ang kanyang negosyanteng ama sa mundo ng politika. Paliwanag ng binata, ngayon lang din niya natuklasan kung gaano kalawak ang korupsyon na kinasasangkutan ng ama, kasabay ng marami. At kaya ngayon lang ito nagsalita. Ay iniintindi muna niya ang buong sitwasyon at sinabing nakikiisa ito sa panawagan ng publiko laban sa korupsyon. Handa raw itong ma-disown o itakwil ng pamilya kung katumbas nito ay ang pagsasalita laban sa kanyang ama. Kaugnay nito, huwag na rin daw sanang idamay ang kanyang fashion line na Dot Archives dahil naitayo niya raw ito sa mga clothing projects ng mga kliyente at ang pag-i-invest ng kanyang ina sa kanyang mga fashion show. Dahil dito, kinundin na niya ang pagdadamay ng kanyang mga empleyado na wala namang direktang kinalaman sa sitwasyon. Samantala, hindi naman pinalampas ng mga netizen at maski ng ilang sikat na personalidad. Napansinin na marami umanong detalye na hindi nabanggit si Elise. Katulad na lamang ng ugnayan niya sa mga negosyo ng ama, gaya ng sa SunWest Corporation. Marami ang hindi kumbinsido sa pagpapaliwanag ng anak ng kongresista at sinabing malamang ay kwento niya lamang ito. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating huling record-breaking story, isang lalaki sa Vietnam ang kinilala ng Guinness World Records dahil sa pagkakaroon ng pagkahaba-habang mga kuko. Sa sukat na higit 19 feet, hindi ginupit ng naturang lalaki ang kanyang kuko sa loob ng 3 dekada. Narito ang detalye sa report ni Rovic Manuel. Kinilala ng Guinness World Records ang isang lalaki sa Vietnam dahil sa haba ng kanyang kuko. Siya si Lu Cong Huen, isang artist. Ginugol niya ang halos 3 dekada o 30 years ng kaniyang buhay nang hindi ginugupitan ng kanyang mga kuko. Sa tagal, humaba na ito sa sukat na 594.45 centimeters o 19 feet and 6 inches. Dahilan para makuha niya ang longest fingernails on a pair of hands para sa male category sa Guinness. Ang haba na yan ay katumbas na ng taas ng average adult na giraffe. Dahil sa haba na ng kanyang kuko, mapapansin na ang tila pag-ikot na nitong pagtubo. Pero sa kabila niyan, sa parehong kamay, mapapansin ang talsik ng mga pintura sa kanyang kuko dahil sa hilig at husay ni Huen sa pagpipinta ng mural. Ayon kay Huen, itinigil niya ang paggupit ng kanyang mga kuko 34 years na nakalilipas bilang pagsunod niya sa yapak ng kanyang ama at upang maging isang shaman. Bagamat hindi natupad na siya ay maging isang shaman at pinigilan siya ng kanyang ama, ay ipinagpatuloy pa rin nito ang pagpapahaba sa kanyang mga kuko kasabay ng paglikha ng mahuhusay na likhang sining. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong ginagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media.
Kung meron di kayo mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kayo itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.